Pinoproseso na ng pamahalaan ang repatriation ng 200 Pilipino sa Israel na nagpahayag ng kagustuhang makabalik ng bansa. Kasunod na rin niya ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga government agencies na tiyakin ang kaligtasan at tulungan ng mga Pilipino na naihipit sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan. May report si Patrick De Jesus. Government continues to act and is ready to serve to protect your safety and well-being. Nothing is more important than the safety of every Filipino. Doble kayod ang gobyerno para masigurong ligtas ang mga Pilipinong naiipit sa gyera sa pagitan ng Israel at Iran. Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inatasan na niya ang concerned government agencies para sa ligtas sa pag-uwi ng mga Pinoy. Nagbigay rin ng update ang Pangulo sa first batch ng Pinoy na tumawid sa Jordan mula sa Israel. Secretary Hans Kakdak is in Amman, Jordan, and is scheduled to receive the first batch of 26 repatriates from Israel at the King Hussein Crossing. Non-stop din ang pagtulong ng pamahalaan sa ating mga kababayan na nasa loob pa rin ng Israel. In Israel, we have already provided food packs and financial help to our kababayans. Many are staying in our migrant workers' office hostel with more space ready should it be needed. Tinututukan din ang kondisyon ng Pinoy caregiver na sugatan dahil sa bakbakan. We continue to monitor our OFW caregiver who remains in hospital, stable but still on oxygen support and a ventilator. We are in touch with her family and are making sure she gets the care that she needs. Sa ngayon, pinoproseso ng gobyerno ang halos 200 repatriation request sa Israel. Naghahanda na rin ang embahada ng Pilipinas sa Iran para sa pag-uwi ng mga Pilipino. In Iran, our embassy is preparing for the repatriation of an initial batch of 8 Filipinos. Siniguro naman ng Pangulo na sasalubong sa mga OFW ang inisyal na tulong pag-uwi nila sa Pilipinas. Upon arrival in the Philippines, they will receive immediate support from the government, including 150,000 pesos in immediate assistance, some accommodation, transport, and livelihood support with training vouchers to help them recover and to start again. Nakalatag na rin ang tulong para sa mga OFW na hindi na babalik pa sa Israel at Iran. And for those who choose to stay home for good, we will be there to help with skills training, job matching, startup capital, and support to begin a small business or find new opportunities. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.